Guys, baka naghahanap kayo ng condo unit na malapit sa EDSA, near GMA Station. So, sa mga gusto mag-intern or mga nagtatrabaho near this area, super perfect itong place na to kasi medyo maraming cabinet at marami rin kama. Kahit studio type lang ito. So, let's start sa ating entrance dun sa may elevator at itutur ko kayo. So, paglabas natin, doon yung ating elevator. At meron tayong 4 elevators na gumagana. Pati dalawa lang yun. Ngayon, meron pang dinadagdag na 2 more. So, kami agad yung unit na nasa kanto. Dito yung ating water meter. At pagpasok mo, ayan na siya. At meron na rin siyang at saka, ito, para ma-secure since padagdag ako ng double lock. So, ito yung ating kitchen. Pagpasok nyo, meron kayo makikita maliit dito na kanto. May mga cabinet siya. So, I designed this para yung mga panglinis or kung ano mga utility items na gusto nyo itago. So, ako nilagay ko dito yung rugs. Ayan. Pwede nyo dyan ilagay. Kaysa sayang yung space eh, di ba? Pwedeng gawing cabinet. So, ito, mga kung ano man, bags, maleta, or walis ting-ting. And ito naman, yung favorite ko, para siyang mini pantry or ilagay ng mga condiments. Pwede nyo ilagay ng mga bote-bote. At itong ating kitchen, marami ring cabinets dyan. So, dun sa taas, may connected dyan sa range hood. So, sa range hood, may ilaw na rin to. And then, meron tayong induction stove, water heater, at saka rice cooker, and microwave. And may pailaw na rin yan. And then, dito may available tayong mga panluto, tsaka ito mga plates. So, yan. Maganda. Magdala rin kayo ng sarili nyo kung gusto nyo. And then, dito naman, nalimutan kong buksan yung ilaw. Merong dalawang switch. At dito po is may switch tayo sa chandelier. So, 3 modes siya. Pwedeng, kita nyo po ba? Pwedeng yung gilid lang or yung gitna lang. Ayan. And then, dito naman po is sa tapat ng kitchen. Mamaya na yung sa living room. Meron tayong bathroom. So, sa bathroom natin, may exhaust na rin siya. Pinatay ko para hindi maingay. Meron tayo dito sa bitan ng mga damit, sa mga hook, and may salamin. Ito, mga lalagyan ng soap. At meron na rin itong bidet and water heater. At dito meron tayong maliit na utility room. Or pwede yung lagyan ng washing machine. Hindi ko muna nilagyan. Kasi meron naman ditong, ito yung naglalaba sa baba. And dito ko nilalagay mga panlinis natin dyan. Or pwede nyo din lagyan ng towels. So, para lahat ng items nyo sa bahay ay may nalalagyan. Mahirap kasi kung maliit lang yung unit tapos walang lalagyan. E di ang kalat na kahit maganda man yung area. Pag marami kang gamit, diba? Walay din magulo. So, dapat organized. And, ayan. Ito yung ating living room. Meron tayong malalaking mirrors here na merong light sa likod. So, para patayin yan, nandito yung switch natin. Ayan, may switch. Tapos, ito, nilagay ko to para, yan, kung meron kayong mga gusto i-display na books or flowers, yan din. Diba? Para marami kayong mapagpatungan. Gusto nilagay ng kape pag nanood kay TV. And here, ang maganda dito sa TV natin then is nahihila siya. Yan. Pag gusto mong manood, here sa kama, ayun, matatanaw mo siya. At, ayun, dito, meron na rin siyang lalagyan ng shoes. So, dito nasa slide siya. So, pwede mong patungan to. At ito naman, ang pinaka-cute kong mga drawers. Pwede mong lagyan ng mga miscellaneous items para sa mga excess niyo, mga gamit or mga anik-anik. So, perfect to kahit meron kayong, lalo sa mga nasa-school yan. Dami yung mga gamit, diba? So, yun. And then, dito naman sa taas, meron tayong twin bed or double bed. Ano ba tawag dito?
Basta kasya dito 2. Or kung gusto magsiksika magkakapatid, pwede rin 3. So, ayan. Sa taas, may space din doon for your mga bagahe. And dito, ayan yung lalagyanan na pwedeng mga trophies, books, whatever. And dito naman sa baba, isang queen bed. At dito sa baba, neto, nakikila siya. Single bed. Ang hirap lang hilahin. Kasi nahawak na yung phone. And then dito sa harap is yung ating closet. So, pinadesign natin para hindi magmukhang masikip. May salamin din. At meron din tayong pailaw. O, diba? Dito lang nilagay. Para pag matutulog ka na, kaya hindi ka natatayo para patayin yung ilaw. So, kaya dito ko siya pinalagay. Kaya lang mali doon is yung mga anak ko ay yung pinaglalaroan nila pag minsan bumibisita kami dito. Ganun. And then, dito po yung ating closet is very spacious siya. Kasya ka rin dito. Dito naglalaro din sila. At yan, malaki. Malalim at malaki. Kasya dyan yung mga pillows, mga linens. And then sa kabila naman, meron tayong teka, hirap kasi. Isa lang kamay. Yan. Meron tayong dito mga drawers for your mga damit. Tinatago ko dito yung mga pillows para hindi siya maalikabukan. So, nandito yung mga extra bed sheets natin. And yung mga unan doon, tinago ko muna dito para nga hindi maalikabukan. So, ayan ang aking closet. Ayan, hinila ko na yung single bed. So, siya yung pinakamaliit. Kaya kasya dito marami. Ito pa, nahihila yun. Meron tayong, ayan, inverter na aircon. At ito ang ating balcony. So, sa balcony, mahangin naman dito. At walang ganong view kung hindi, ayun. Mahangin siya, pwede siya magkape-kape. Yun, yung mga sasakyan dun sa baba. Kita dito. Sila eh. Walang ganong. Tayo ay nasa Tower A. Ayun. At ito, meron na rin itong kasamang curtain. Kaya lang, tinanggal ko muna para malabhan. So, ayun lang guys. If you are interested, just send me a message para maka-start na kayo mag-rent. By the way, simple backstory lang kung kailan ko ito na-purchase. I purchased this when I was 21 years old. Nung nag-work pa ako sa GMA kasi akala ko doon ako tatanda na at mag-work, mag-retire. But hindi. Para lang din talaga sa investment. So, half of my salary na pupunta dito. I took the risk na kunin yung unit. 20% down payment yon na payable in 3 years. So, sabi ko, carry naman siguro yun, no? At God will provide. Kaya lang nagkaroon ng struggle. Kasi, 2014 dapat siya mata-turn over, but hukay pa rin siya. Kala ko na-scam na ako. And then, nung malapit na yung parang 5 years, gusto ko na siyang bawiin, pero sabi sa akin, wait lang ako mag 5 years muna kasi if not, 50% lang yung makuha ko. And kapag binaway ko naman, pag more than 5 years, 95% lang ng binayad ko yung makuha ko. Lugi pa ako, no? So, I waited. And then, fast forward, 2021, ayan na. Buti na lang na-approve yung holiday pay ko before. Which means, hindi ako nagbayad nung yung monthly after kong mag-down payment. Kasi ba't ako magbabayad? Hindi pa nga nila nasisimulan, diba? So, ayun. Buti na lang, nakaipon ako during that time. And yung kinita ko rin sa forex trading noong 2020 to 2021, ayan, naipang-invest ko dito. Fully paid namin na bayaran. Kaya nakakatawa na yung investment from forex trading, real estate. Ngayon, it's creating a passive income na yun, pwede natin ma-enjoy as a stay-at-home mom. Worth it yan. Ang dami kong tinig na risk, imagine. Nabayaran siya. Fully paid. Dahil din kay Lord. So, ayun lang. Super dami ko lang nasabi. Thank you for watching this video. And if interested ka to know more about this condo, gusto nyo i-visit, just send me a message. So, connect with me. Bye!